sa radio show mong walang title pero may magandang DJ na nagtatanong sa'yo ng ano yung mga ginawa mo ngayong 2023 na hindi mo nagagawin sa 2024. Ayan. Kumbaga, in other words, ano yung mga bagay na natutunan mo na ay hindi pala tama to, hindi pala maganda to, so hindi ko nagagawin sa 2024. Wow! May character development, no? Natututo sa mga pagkakamali. I'm proud of you. Charot! O, ito, magbasa tayo ng mga sagot mula sa mga FB friends natin, mga nag-send ng kanilang mga kasagutan. Ito, sabi ni Rosita Alquino ng Sampaloc Market. Ngayong 2024, hindi na po ako magpapautang. Ay, wag niya nang lapitan tong si Rosita, hindi na daw magpapautang yan. Ipa-focus niya na ang sarili niya sa paniningil ng lahat ng pinautang niya ngayong 2023. Tama naman, 'di ba? Ako naniniwala ako na kapag minsan na siyang nanghiram, tapos hindi binalik sa'yo, ay nako, B. Hindi na talaga siya dapat nakakaulit. Diba, lagi natin sinasabi dito na kapag ka nagpautang ka, hindi lang naman pera ang pinapahiram. At the same time, nagtitiwala ka rin na pag sinabi niya magbabayad siya sa katapusan, magbabayad talaga siya. And hindi ka na dapat nagtitiwala, nakakawala ng tiwala, nakakasira ng tiwala yung taong nagsabi sa'yo na babayaran kita sa katapusan, tas ilang katapusan na yung dumating, ni honey ho, wala pa rin. Diba? Hindi naman nilinaw na katapusan pala ng mundo yon, hindi pala katapusan ng buwan. O diba? I'm happy for you, Rosita. Huwag ka na talaga magpautang. Lalong-lalo na sa mga hindi marunong magbayad. Diba? Pag mabait, may hingian ka naman ng tulong eh. Pero pag sinabi nyo lang na magbabayad kayo, bayad kayo. Kasi kami na nagpahiram, kailangan din naman namin yung pera na yon. So, diba? Doon sa mga may extra pa dyan, no? Sana yung mga natanggap nyo ngayong Pasko, kung meron man kayong pinagkakautangan, nabayaran nyo na sana sila. Diba? Para kaibigan nyo pa rin sila, matatakbuhan nyo pa rin sila pagdating ng 2024. Ha? Tandaan nyo yan. Eto, sabi ni Sherwin, hello, sexy Megan. Isang bagay po na hindi ko nagagawin sa 2024 ay yung pagiging mainitin po ang ulo. Since palagi pong nagiging mainit ulo ko kahit sa maliliit na bagay lang. So sa 2024, hindi na po magiging mainitin ang ulo ko. Taray! I feel attacked. Sinasabi ko bang mainitin ang ulo ni Sexy Megan? Hindi naman. Oo, hindi naman. Pero minsan kasi may mga tao, may mga bagay din talaga na deserve ang init ng ulo natin. 'Di ba? Na talagang nakakainis. So pagka gano'n naman, wag mo rin pigilan yung sarili mo, wag mo rin i-suppress kasi ikaw din yung mahihirapan na hindi mo na-vent out, hindi mo nalalabas. Pero pag dun sa mga maliliit na bagay na pwede naman talagang i-let go na lang, 'di ba? Hayaan na lang, wag na lang pansinin, palagpasin na lang, di palagpasin mo na para hindi madagdagan ng mga wrinkles natin, 'di ba? Tama naman 'yon, tama. Pero sa mga taong deserving ng galit mo, labas mo 'yan, magalit ka sa kanila, ganun dapat. Para alam nila na nakaka-agrabyado sila. At hindi sila uulit. At para alam nila na hindi ka nila pwedeng kayanin lang. Ganon. Kasama yan sa mga natutunan ko eh. Hindi nyo ako pwedeng kayanin lang. Hindi pwede. Pag galit ako. Naiintindihan nyo ba yun? Hindi ko pipigilan ang sarili ko. Malalaman mong galit ako sa'yo. Paparamdam ko yun. Lalo pagka-deserve mo naman. Charot. Ito. Sabi naman ni Kaiser, sa akin, Sexy Megan, yung ginawa ko ngayong 2023 na hindi ko nagagawin sa 2024 ay hindi na ako magsisettle for less. Kung ayaw sa akin, di wag. More on self-love na lang. Well, naniniwala ako na itigil na lang natin dun sa part na wag ka magsisettle for anything less than what you deserve. Diba? Never settle for anything less than what you deserve. Huwag kang matakot na baka wala nang dumating na better. Huwag kang matakot na, kasi sayang naman ganto ganyan. Tapos, nagsisettle ka dyan sa bagay na alam mong may darating pa na mas maganda, mas okay, 'di ba? Regardless kung it's about relationship, it's career, ano pa ba? Mga ganyang aspeto ng buhay, 'di ba? Huwag kang matakot na baka mawalan ka. Na, tandaan mo, what's meant for you
is meant for you. It will never miss you. Kung ano yung para sa'yo, darating at darating para sa'yo yun. You just have to be prepared for it. So, di ba, kung dumating yung tamang tao, nandyan ka sa taong nagsisettle ka for, nagsisettle ka sa kanya because natatakot ka dahil baka wala nang dumating. Paano kung dumating na siya, tapos may jowa ka, di, wala na, di ba? Sayang yung opportunity. Pag hindi ka na masaya sa kung nasaan ka and you think na agrabyado ka, ayaw mo lang i-let go because natatakot ka lang, ay, isipin mong mabuti. Di ba? Isipin mong mabuti, B. Yun lang ang akin. Never settle for anything less than what you deserve. Yan, yung para sa'yo, para sa'yo. At pagka dumating yung meant para sa'yo, malalaman mo naman yun na marirealize mo na, kaya pala hindi pa ako masaya dun sa mga nakaraan because ito na yung para sa akin. And you can feel it. Mararamdaman mo yan. Okay? Ganon. Ano pa? Sabi naman ni... Ito, last na to. Sabi ni Carla, sa akin, Sexy Megan, masyado ako naging mahiyain this year. Gagalingan ko na po sa 2024. Keber kung mag-isa at lahat sila may kapartner na. Okay na ako maging third wheel or fifth wheel pa o di naman kaya taga-picture ng mga kaibigan kong may mga jowa na. Baka naman din sa mga solo travels ko makita si The One. Kaya kahit mag-isa ako this 2024, ready ako to take on anything. Ay, taray naman, hindi na daw siya magiging mahiyain kasi mag-isa lang siya. Tama naman yan. Explore the world, explore. Baka dyan sa kaka-explore mo na yan, dyan mo makita kung saan ka talaga magiging tunay na masaya. Diba? Ganon. Ako, ang isasagot ko dito, siguro yung bagay na ginawa ko ngayong 2023, ang hindi ko nagagawin sa 2024, hindi na ako magiging masyadong mapagbigay. In other words, magiging mas masama pa yung ugali ko sa 2024. Charot. Hindi na ako magiging masyadong mapagbigay in a way na I'm slowly learning to say no. 'Di ba? Oo. Ako kasi hindi ko naman sinasabing people pleaser ako, pero hangga't kaya ko, aakuin ko yan. O sige, ako na lang. O sige, pwede naman ako. O sige, kaya ko yan. O sige, ako na lang. Ganon. So, ngayong 2024, kung puro ako yes noong 2023, ngayong 2023, ay hindi. Pag sinabi kong no, ay hindi Ay, no. Ay, hindi. Sorry, sorry talaga. Ganon. Yan na maririnig nyo sa akin ngayong 2024. Hindi na ako maging masyadong mapagbigay. Uunahin ko naman sarili ko kaysa sa inyo. Ganon. Kasi bakit? Mapang-abuso ang mga tao. Kapag oo ka lang ng oo sa kanila, hindi ka tumatanggi, aabusuhin ka niyang mga yan. So, ayun, huwag masyadong maging mabait. Parang parang ganun nga, magiging mas masama ugali ni Sexy Megan sa 2024. Hindi naman. Pag mabait sa akin, mabait ako. Pag hindi ka mabait sa akin, di mas masama ang ugali ko sa iyo. Ganun. Hindi ko alam kung tama ba itong mga sinasabi ko, pero nagpapakatotoo lang ako. Yun lang. Based on experience lang naman. Ganun. Ay, naku, tama na nga. Maraming salamat sa lahat ng nakisali sa usapan natin ngayong araw. And ang takeaway lang natin dyan, sana marami kayo natutunan this year. And next year naman, di ba? Learn from your mistakes and better life gaming this 2024. Yan lang naman yan, di ba? Anyway, maraming salamat. Susunod na po si Ganda Wanda. Dami kong daldal. Overtime na naman ako. Tama na. Again, please follow all our social media accounts para updated kayo sa lahat ng mga ganap namin. Ganon, simple lang naman yan. And of course, tandaan nyo, kahit mag-holiday, ngayong darating na New Year, may mga taong nakaupo dito, live na live. So again, kung magse-celebrate kayo ng New Year, makinig kayo ng Yes the Best. May mga DJ na nakaupo dito sa Salubong, New Year Salubong. Yun lang. And always follow us sa mga social media accounts para updated kayo. Idamay nyo na rin po yung page ko. That's Sexy Megan. I'll see you guys again on our next program, which is tomorrow. Of course, alas 6 hanggang alas 9 po yan. Gising ka ng maaga para umaga pa lang, buwisit ka na. Charot! Sexy Megan po ang niyong ka-sexy time tuwing 6 to 9. Dito lang sa stasyong nakakayang nakaka-fresh, 101.1. Yes, the best. Good morning!